Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Sinucalan River sa Santa Barbara, Pangasinan habang nagpapatuloy ang pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon kay Municipal Head MDRRMO Raymond Dos Santos, nasa 7.7 meters above sea level ang ilog lampas sa 7-meter critical level ng bayan. Mula sa 6 na barangay na may naiulat na pagbaha nitong umaga, umabot na sa 13 barangay ang may mga bahaging apektado pagsapit ng hapon. Kabilang sa lubos na binaha ang barangay Sunkil at Dalonge, habang may ilang zone at sityo lamang na apektado sa ibang barangay. Samantala, may 19 na individual na naiulat na lumikas mula sa barangay Dalonge. Patuloy ang koordinasyon ng MDRRMO sa mga barangay upang ma-monitor ang sitwasyon at matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente. Nakaantabay din ang mga tauhan, kagamitan at pagkain para sa posibleng pagdami ng mga evacuee. Sa aming Sinucalan, tumataas pa rin yung tubig. Kaninang umaga is 7.6, ngayon 7.7 pa rin. Dahil siguro itong hindi tumitigil yung ulan at saka bumababa yung tubig sa nanggagaling sa mga kabundukan. At sa aming monitor naman, nadadagdagan po yung barangay na nababaha sa amin. Kaninang umaga is nasa 6 lang. Ngayon, 13 barangays na, pero ang talagang totally na binahana buo is Barangay Sungkil at saka Barangay Dalonge. Yung mga iba, may mga zone o kaya mga sitio. So, mayroon din kaming mga evacuees. Kanina is 19 individuals po sa Barangay Dalonge. Ang critical namin is nasa 7 meter above sea level. Pero ang tubig namin ngayon is 7.7. So, ibig sabihin talagang delikado po. Pinagdadasal na lang namin na sana walang bumigay sa aming mga dike para hindi po kami magkaroon ng malaking problema. At siyempre, pinagdadasal na din namin na sana tumigil na yung ulan sa ibang araw naman na. May possibility po ba na tumaas pa po ito or lumipas pa po sa Yes, ma'am. Pag hindi po titila yung ulan, may tendency po na tataas pa rin yung tubig sa ating Sinucalan River. mga barangay na mga evacuees po natin, sir? Gusto naman po yung lagay ng ating evacuation center, mga evacuees po nila sa iba't ibang barangay. Pupunti pa yung mga evacuees namin, pero nakikipag-coordinate po kami sa mga barangay officials kasi nasa barangay nila yung mga evacuees. Kinukumusta naman namin sila, lalo sa Barangay Dalonge. Sabi naman ni Kapitan, marami pa daw siyang pasto o ipapakain. Inaasikaso naman sila. About yung lokal na pamahalaan po natin sila, Mayor, ano po yung tulong na hatid naman po nila para sa mga evacuees? Sa amin, marami kaming nakareading po, mga pagkain. Actually, kanina pinatawag ako sa Sangguniang Bayan at sa Office of the Mayor na kung pwede na naming i-declare ang Santa Barbara as nasa state of calamity. Pero hindi pa namin nakukumpleto yung mga datos namin para mayroon po kaming dahilan para mag-declare ng state of calamity. Siguro hanggang mamaya pag hindi titila yung ulan, dire-diretso pa rin yung ulan, malamang baka by tomorrow o sa Wednesday baka magdi-declare po kami ng state of calamity. Depende po sa TMEO, siyempre re-recommenda namin sa kanila. Pag na-meet na po namin yung mga requirements po na pag-declare ng state of calamity. Continuous pa kasi active ang mga barangay officials namin dito. Ay may mga kanya-kanyang plano sila kaya alam na nila ang kanilang gagawin. At kung mayroon po silang mga problema na kulang po sila, baka pag pupunta sila dito sa amin, at kung ano man yung mga resources na pwede namin ibigay, tinutulungan naman namin sila. At sa amin mga kababayan, aming nasasakupan, huwag po kayong magkampante kasi dire-diretso pa rin yung ulan. At mag-ingat po kayo at maging mapagmatsyag at makialam sa mga balita, makinig. At sumunod kayo sa lahat ng ilalabas ng local government unit natin, paalala, para tayo maging ligtas.
Samantala, sinabi ni Municipal Social Welfare and Development Officer Wilma Sotelo Coquia na nasa 6,053 na pamilya o 30,195 na individual ang kabilang sa mga apektadong residente batay sa DROMIC report alas 2 ng hapon. Karamihan sa mga pansamantalang lumikas ay nananatili muna sa kani-kanilang barangay hall upang mas madaling makabalik o matulungan sakaling kailanganin. Naghahanda rin ang MSWDO ng karagdagang food packs, kumot, family kits at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga evacuee. Nakikipag-ugnayan ng tanggapan sa mga barangay at MDRRMO upang mabilis na maipamahagi ang tulong. So, in response dito sa habagat na kasama gawa ng Typhoon Maymay, bukas naka-schedule kaming mag-release ng bigas, yung hindi namin natapos nung Wednesday. Inisip namin kasi dahil sa baha ngayon, kailangan ng tao ang bigas. So actually ang dami ng pumupunta dito na naghanap ng bigas. So yun, ibigay na namin bukas, and then yung para sa relief goods naman namin, parating pa lang, i-deliver pa lang mamayang hapon. So may magre-repack mamaya, and then after ng release bukas, diretso ang repack. Although, yung mga staff din ng Municipal Agriculture Office, andun sila sa isang site din na nagre-repack ng para sa relief goods namin. Hindi kasi pwede dito sa evacuation gawa ng madaming nakalagay na bigas para doon sa food assistance ng LGU. Base doon sa programang Uplift, Unified Package for Livelihood, Food, Transport, in the Street and Transport. So, dun sa food areas on food, kasalukuyan nagre-repack din yung ibang agency, yung MAU. Ma'am, as the head po ng MSWD1, kumusta po yung monitoring po natin sa mga evacuees dito po sa bayan ng Santa Barbara? Actually, sa ngayon, ang reported na evacuees is nasa 19 na individuals sa barangay Dalongge. Yung ibang barangay, mayroong isa, dalawa pa lang. Although, ini-expect namin na dahil nga hindi tumitigil ang ulan, so lumalalim ang tubig, mayroon pa ring mga madadagdag. Pero sa mga kanya-kanyang barangay hall po sila naka-evacuate. Dahil, una, malayo na pag dito sila pupunta. So, ang pinagdalhan sa kanila, doon sa kanilang barangay, which is, accessible doon sa kanilang bahay. Dito po sa mga evacuees po natin, may provided po bang mga kagamitan po or pagkain po para sa mga evacuees na hatid po ng lokal na pamahalaan? So yun sa amin, nire-ready pa lang namin. Pero sa barangay, meron na kaming usapan na serve muna nila. Pero by tomorrow, pagkatapos naming ma-distribute yung bigas, kami naman yung susunod. So mauna muna yung sa barangay. Tapos pagkatapos nung sa barangay, yung sa amin kami yung augmentation namin sa munisipyo. So normally, pag may evacuees, nagbibigay kami ng nagpapahiram, may kumot, may sa family kit, bibigay din kami. Sa ngayon, ma'am, kumusta po yung koordinasyon natin with the MDRRMO at sa mga barangay para po sa mas mabilis na pagresponde para mailikas po yung mga kinakailangang ilipat po sa mga evacuation center at para po sa mga ibang nangangailangan ng tulong? So far, wala namang problema kasi yung coordination namin sa MDR ay consistent kami. And then, doon din sa barangay, yung nire-report ng barangay na affected families nila, binibigay sa amin, and then copy furnish din ang MDR office. So, wala namang naging problema. So, nandyan din nakahanda naman ang MDR. May mga complete sila ng vehicles na kung talagang kailangan na talagang i-rescue ay accessible kasi may mga gamit sila na pang-rescue ng mga evacuees. Speaking of, may data po ba tayo kung ilan po yung mga affected families po sa mga barangay nito pong tuloy-tuloy? So, base dito sa DROMIC report namin, mayroon na kaming affected families na 6,053 at 30,195 na individuals as of 2 p.m. this afternoon.
Syempre doon sa mga nasa evacuation center, ino-organize yan na magkaroon sila ng tinatawag natin officer of the day na maglilid doon sa mga evacuees kung madami sila. Pero kung dalawang pamilya or 5, mayroong mga nakatoka sa barangay, mga CBO or BHW na ina-assign ang barangay officials at regular na communication na kung wala na lang silang makain, kumbaga kulang na, ahead of time, tumatawag sila na kulang na kami, so kami na ang nag-augment sa kanila. Pero sa ngayon nga, sabi ko nga, parating pa lang, yung i-deliver pa lang yung aming goods. So, hindi naman siguro gaanong kasi kaka-release lang nung Wednesday last week yung galing sa province na bigas. So, kung baga sa bigas, mayroon pa naman silang may iluluto dun sa mga nabigyan. Pero yung mga wala pa, trying our best na yun, ma-release na yung hindi pa na-release bukas, and then yung sa munisipyo na relief goods namin, ihahabol din namin bukas. Actually, pag pinag-usapan natin resources, pag sa amin, gagawin namin yung best na maibigay. Pero pagdating sa pangangailangan, iba't iba ang pangangailangan ng tao. Ang importante, maibigay natin yung basic. Yung basic needs nila habang nasa evacuation center sila, kaya namin. Pero pag may mga ibang pangangailangan na, yun nire-refer namin sila kung medical, sa doctor, or sa hospital, gano'n. Or kung may mas matindi pang needs na hindi namin kaya, may mga contacts, may network naman kami na pwede nating mahingan. Basta, ang importante, matugunan natin yung basic, which is food and clothing, kung hindi nila kaya. Kasi mayroon din kaming mga nakahandang maayos din na damit na pwedeng ibigay sa kanila. Although, ang mga flooded areas, yung mga flood-prone areas, mayroon silang training na mayroon silang go bag, sa kanila na maghanda ng go bag pag ganitong tag-ulan na. So, never na nagkaroon tayo ng problema na wala silang maidamit or yung mga basic necessities nila, kasi alam naman nila na meron silang hinahanda na go bag, which is yung mga basic nila, food, clothing, medicines, at saka yung mga importanteng mga dokumento, mga ganun. Panawagan lang namin dun sa mga kababayan natin na nasa mababang lugar. Alam nyo naman po na wag na nating hintayin na tumawag ng rescue kung grabe na ang sitwasyon. Hanggat maaga, lumikas na at pumunta sa pinakamalamit na barangay hall, kasi lahat naman doon naka-station lahat ang mga barangay officials. Mayroon silang antabay na mga staff or mga CBOs or BHWs, mga tao na pwede nilang lapitan. In case of emergency talaga, automatic naman na tumawag sa MDRRMO or dito sa aming opisina. May mga contact numbers na nakapost or nakalagay sa inyong mga barangay hall or sa inyong barangay captains. Lumapit lang po kayo at tutulungan nila kayo. Hinikayat ng mga otoridad ang mga residente sa low-lying at flood-prone areas na huwag nang hintaying lumala ang sitwasyon bago lumikas. Pinapayuhan silang manatiling alerto, maghanda ng go bag at makinig sa mga abiso ng barangay at ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan. Para sa programang Zona Libre, Patrol Numero 2, Bombo Jaira Mayan ka nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!